Inaamin ko, nagkamali ako. Inaamin ko, nasaktan ko ang puso mo. Iniwag ka nang walang dahilan, sumama sa iba, hindi mo lang ako nagpaalam. Di man lang nagpaalam. Nabalitaan ko, lagi ka nang tulala. Dinibdib mo aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak, lagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Piling ko'y lumuha ka lang, nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan pa, iniwan kang nag-iisa at nagdurusa. Sana'y patawarin na. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. Dinibdib mo aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak, lagi mo raw akong hinahanap. Live na live, tunay na programang Pinoy. Nagbabago, mahal mo pa rin ako. Live na live kami ang tunay na programang Pinoy. Hindi na sana iniwan pa, iniwan kang nag-iisa at nagdurusa. Ako sana'y patawarin na. Sana'y patawarin na. Dito pa rin ho si OG Cruz. Medyo inayos lang natin ang posting natin at saka mga connection ng internet natin kasi nga na-late tayo ng pasok, so medyo may mga pagkakamali kaming nagawa rito, kaya naman gumagawa kami ng paraan para at least mahihatid namin sa inyo yung programa natin. Kaya ang ating one-on-one interview ay walang iba kundi ang isa sa mga stand-up comedian dati sa Pilipinas. At also, miyembro siya ng Music and Magic ni Kuya Desma noon. Kaya mamaya-maya po ay tatawagan natin si Miss Pedolos Reyes na nandito na ngayon sa Amerika. At dito na po siya. Okay? Maya-maya lang po yan habang nagpapatugtog tayo ng mga kanta para po sa inyong lahat.
puso kung bakit hanap-hanap ka pa. Ang iyong mukha'y lagi na lamang sa isipan ko. Bakit di magawa nitong damdamin ang paglimot sa mga nagdaan? Sadya nga bang ganyan? Pag nagmahal ay di matatakasan. Nais ko'y makapiling kang muli. Nais ko'y mayakap kahit sa sandali. Kung pangarap ay tatanggapin ko, ikaw pa rin ang iibigin ko. Nang mawalay ka sa aking puso, kung bakit hanap-hanap ka pa. Ang iyong mukha'y lagi na lamang sa isipan ko. Bakit di magawa nitong damdamin ang paglimot sa mga nagdaan? Sadya nga ba ganyan? Pag nagmahal ay di matatakasan. Nais ko'y makapiling kang muli. Nais ko'y mayakap kahit sa sandali. Kung pangarap ay tatanggapin ko, ikaw pa rin ang iibigin ko. Nais ko'y makapiling kang muli. Nais ko'y mayakap kahit sa sandali. Kung pangarap ay tatanggapin ko, ikaw pa rin ang iibigin ko. Yes, batiin muna natin yung mga nakikinig sa atin ngayon. Yes, batiin natin si Edward Pineda, si Lisa Javier, sino pa ba yung mga babatiin natin dito? Si Miss Lalabs, Missy, yes. Sino pa ba? Nasaan na ba yung mga iba pang sa atin? Si Helen Chavez, nandyan din. Si Miss Telma Cornejo Paumboy, yes. And also si Miss Pe de los Reyes, yes. Nakikinig po siya sa atin ngayon. Bago natin siyang tawagan, at ready na tayong tawagan siya kung sakasakali, dahil magna 9:30 na dito. Kaya tatawagan na natin siya. Pero bago yan, magpatugtog muna tayo habang tinatawagan po natin siya. Nako, na-miss ka. There I was, waiting for
chance, hoping that you'll understand the things I wanna say. As my love but stronger than before, I wanna see you more and more, but you close your door. Why don't you try to open up your heart? I won't take so much of your time. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you'll never do. Somebody else is waiting there inside for you. Maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know he's here to stay. But I know to whom you should belong. I believe what you said to me. We should set each other free. That's how you want it to be. But my love been stronger than before. I wanna see you more and more, but you closed your door. Why don't you try to open up your heart? I won't take so much of your time. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you'll never do. Somebody else is waiting there inside for you. Maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know he's here. Hello, good morning ho. Good morning, Miss Pedulos Reyes. Good morning. Yes, welcome to Showbiz Watcher Radio Show ho. Mabuti Wow naman, number one daw kayo. Yes, number one Ah. talaga dito sa Amerika, ang tunay na programang Pinoy. Kaya Of gano'n. course, I'm so thankful that you invited me. Salamat naman at naisip niyo ako. Yes, oo nga. Sabi ko nga, matagal na din naming na-miss si Miss Fed de los Reyes sa Pilipinas kasi mga 4 years pa lang naman ako rito. At siguro ito na yung time namin para makausap namin ang matagal naming na-miss. Nako ha, congratulations muna sa inyong radio show. Yes. Do I say Ogie or Ogie? How do I pronounce your Yes, name? you can call me Ogie. Ogie. Ogie the Yes. Pogie? Yes, Ogie the Pogie. Actually, our station is here in National City sa Radyo Pilipino America. Okay. Yes, in San Diego. Yes. Oh. Ang bilis mo nga, nakita ko kagad sa Facebook. Ang bilis mo pa ako Nagmamadali ka ako na ayusin kagad yun kaya medyo natarantaho nang umuukay kagad sa akin. Ang bilis ko mo, kick ko talaga, no? Hindi naman, at saka ginawa ko naman kagad talaga, di ba? Kasi Hindi, nahuli mo lang net. Pagising ko, maaga kasi ako nagigising dito sa, alam mo na, dito sa Amerika, gigising ka maaga para gumawa ng kape, baon ng mga anak mo, hahatid ko sila sa school. You know? Ganun mo. Buhay Amerika. Yes. Actually, nakita ko nga yung posting ni Mr. Nonoy Zuniga. Si Mr. Nonoy ho kasi matagal na namin na-interview rito sa aming Showbiz Watcher Radio Show. I see, okay. Oo, kaya nang makita ko. Yeah, we just had a show. We had a show at Cash Creek. I was a guest of the Hitmakers, yung si Nonoy, si Rico Puno, and Marco Season. Sobrang kaya, and we had 2 sold out back-to-back shows na sold out talaga. Talagang pinagkaguluhan ng gusto. Panalo, masaya ang mga tao. And then,
ano rin, nung nagpunta rin kami sa New Jersey, yung fiesta naman doon din, with Jericho Rosales and Martin Rivera, ang saya-saya din. Wow, talaga naman. And I heard papunta kayo ng Pilipinas tomorrow. I know, I'm Lee, kaya buti na huli mo. Kaya ba, mas mahirap kayong hulihin kung nasa Pilipinas? Right now, I'm actually preparing for my trip. I'm leaving tomorrow for the Philippines because it's the reunion of the music and magic. Of course, with Cool Desma. Kompleto kami, OG. Kompleto kami, and wow, it's so, I don't know, ang grabe yung excitement ko eh. I cannot contain myself. I can't wait to see them again, work with them, and, you know, rehearsals. Meron ng, kakaprint ko lang nga nung kalendaryo na gagawin namin kasi we have 1 month, no? Wow, punong-puno. Aha, siyempre, maraming nakamiss sa Music and Magic na magsama-sama ulit, lalo na of sa course, Pilipinas. yeah. Yes. Yan, Eric. Parang, the last time we had a reunion was in 1996, no? At the Music Museum. Medyo matagal na yun, no? Kailan taon kayo wala sa Pilipinas? Ako, I left 1993. Ang tagal na, grabe. I should say, tama ba ang computation ko? 21 years ba? I'm on my 22nd year here in America. Wow, napakatagal Medyo matagal na. Oh. Pero, andito na ang buhay ko, andito na pamilya ko, but I'm blessed with a wonderful family and a career, at least na nagagawa ko pa rin ang aking showbiz career dito. Oh, yes. Oo naman. I Pero have my family and my career, so it's really nice, no? When at saka magkakasama kaming pamilya, so yes. Papa, screen name ho lang ba yung Fe de los Reyes? Yes, Fe de los Reyes is my screen name. I'm married to Mario Mendoza, so I am Fe Mendoza. That's my married name. Ah, I see. Kailan nyo ho napasok ang Showbiz Entertainment? Well, 1979. 1979. When I joined Music and Magic, it was in 1979, and then nag-solo. I went solo. Siguro mga after we disbanded, about 1988, you know, pero 1986 nag-solo na ako. Kasi nag-disband kami 1986. So, I heard you became, actress muna kayo bago kayo backup singer. Nag-acting muna kayo. I think you're... I was doing, my first professional talagang work was with Music and Magic, and then when I would do acting, and I did movies and TV and stage, even when I was in Music and Magic, and also when I went solo. Nung nag-solo na ako, mas marami na akong ginawa. Paano ho ba I've been singing na for a long time. Sa school pa lang, sa school pa lang? Pinakanak na talaga ako sa Carnaval, OG. Talaga? Paano ho ba nagsimula ang Music and Magic? Paano ho ba na-form ang band nito? Okay, the band was really, it's a band for Cool Desma. Siya yung lead singer. So that was Cool with 4 musicians and Jet Montelibano. They needed backup singers, so they nag-audition sila. Ako, si Angeli Pangilinan, na asawa na ni Gary Valenciano, and then Eva Caparaz, also she's from Ateneo. She was a freshman then, I was a senior, so I asked her to audition because ang galing niya kasi talaga kumanta nung nag-audition siya sa Ateneo Glee Club. Tapos, in 2 weeks, nag-perform agad kami sa Alibay Bar sa Regent of Manila. And wala nang patigil yung success. Grabe talaga. So, and then actually, nag-solo kaagad siya in less than a year, no? Nag-solo kaagad. Because the band was formed
like siya yung lead. It's a show band, di ba? Yung show band is may backup. Now, when Ku went solo, we went on our own as Music and Magic. That is without Ku Ledesma. And we went on for like, wow, almost 8 years, no? Oh, 8 years. Yeah, something like that. And then we traveled and we did a lot of shows. And I think the success of Music and Magic was really phenomenal kasi napaka-bilis lang. And we're like family. And grabe kami magmahalan at mag-away. Tawag na namin dapat ang pangalan natin, Blood, Sweat, and Tears. But we love each other so much and we are, di ba parang pagpamilya, ganyan talaga. So, at the same time. And this reunion is something else. It's going to be great, and we're singing all our songs, parang throwback, no? We're going to sing almost 90% of our songs before, and then of course we inject them with some new stuff as well. So, and fabulous costumes and that. But because Music and Magic is known for show band talaga with costumes and choreography and production numbers and very theatrical. At saka ang Music and Magic may pagka-class ang dating na band. Thank you, Hindi ako nagsabi niya, Napaka-class ng dating niya. Napapanood ko dati na. Napaka-class ng dating. Hindi siya basta-basta band. Salamat. Talagang... But iba lang, no? We exclude some, some class siguro, I should say. But so, ang importante is we really give our best and give the best music and magic. Tanong nga lagi, Music and Magic, ano ba, nagmamagic ba kayo? Hindi naman kami there's magic in our music. And, ilan ba bang nagawa ng recording ang Music and Magic? Recording? We only did actually one. We were not known as a recording artist because we were more of a visual band. Pero naggumawa kami ng isang album lang. Sabi ko, nawala pa na ako ng kopya. Long play album thing, no? And actually, I would love to have a copy. Now na na-mention mo, bigla akong, wala akong kopya ng aming long play album. So, that was, may mga original songs doon and some rearrangements by a musical director, no? Si Toto Hentica. How nice, because we're all going to be together from yun, original, pati si Jerry. I think, I announced it in Facebook. I shared your poster. Right? When will this be heard? Or are they hearing it now? Or? Yes, it's live now. Oh, wow. Gising na kayo, Pilipinas. Manood kayo ng Music and Magic Reunion, trending Music and Magic at the PICC Plenary Hall on October 3. Yes, abangan po natin yan. Minsan lang mangyayari yan, di ba? Oo, sabi ko, grabe to. Talagang, I think it's gonna be an event for a lifetime. But, we're getting old. Ngayon, ang pinag-uusapan na is mga arthritis, cholesterol. Sabi ko, habang malakas pa tayo, talagang dapat mag-reunion. But, hopefully, this will not be the last. It's always good to, have something together. Siguro we'll do something together again someday. But, sabi nga nila, ang importante yung today. Diba? Gawin na. Miss Faye, you have been out of TV, Philippine TV entertainment for how many years na ho? Nawala kayo sa mga... Yeah, it's been a while because I've been here in America, but I do miss that. If there's something I miss in the Philippines is yung mga taping na magnamagang puyatan sa Pilipinas. Dito naman, I'm able to do it, dito kasi merong TFC, yes. GMA. So, minsan nag-taping ako sa kanila. But what I do here in America is mostly like live, live performances and shows. And so, yeah, yun ang nami-miss ko. Yes, oo.
Ano ba yung mga nagawa niyong TV show noon? Saan ho ba kayo dating napanood well, I did Star Cafe, yun yung, Star Cafe, Pabuena sa Siete, and then I did Date with a Star. Naku, nakalimutan ko mga title na ito. And then I did a TV series called Boracay. Kasi after Boracay, naging Cebu, Davao, di ba yung gano'n? And a lot of TV guestings and, you know, mga sitcoms and movies also. But mostly concerts, live entertainment. Yes. I mean, live concerts, yeah. Pero Miss Pe, mas nakilala kayo as Pe Dolores Reyes, hindi as a ng Music and Magic. Pero nagkaroon kayo ng sarili niyong tatak sa Philippine entertainment. Yeah, maraming salamat. Yeah, kasi nag-solo na ako. Yes, nag-solo kayo. Hindi ko makakalimutan na hindi naman ako makikilala as Dolores Reyes kung hindi ako nanggaling sa isang napakagaling na banda na katulad ng Music and Magic. Nag-solo ako, yan na. Doon ko na-discover nakakatawa pala ako. Yes, oo nga. Sa Music and Magic kasi akong naging comedian. So, pinagpatuloy ko na yung pagiging komedyante ko kasi nakakatawa daw. Kaya nakilala kayo ng gusto as talagang hindi as backup of singer ng Music and Magic, kundi as Pe Dolores Reyes, the comedian. Well, it took a while, no? Siyempre, mag-umpisa ako as a backup singer, and then nag-solo ako, and then became, naging comedian, and then naging nanay, naging labandera. Kaya ang natatandaan namin sa inyo, Miss Pe, yung pagkapatawan ninyo sa TV, mga ganong klase. Yun ang nakatatak sa mga Pinoy. I did a musical comedy here and a musical dito sa Amerika, yung Americana Made in the Philippines. And that was, it's about, life buhay natin dito sa Amerika, di ba? Yung, affected. Talagang yun ang, pinaject ko doon, yung pinakita ko doon sa musical na yun, and we did it in 2005 kasi pumunta tayo dito, parang turista, tapos naging TNT, tapos naging green card, tapos naging Americano, but it's really Americana Made in the Philippines. It's based loosely on my life, and but I represent all the Filipinos searching for their American dream, and so yung mga kwento natin talaga. Yes, oo. Natatandaan ko talagang boom na boom ang karir nyo noon sa Pilipinas. Bakit bigla kayong napunta ng Amerika, nag-migrate ng Amerika? When I left the Philippines actually at the height of my career. Yes, kaya nga. May plano talaga ang Diyos para sa atin. Naisip ko kasi parang career, successful na yung career, pero parang wala naman akong pamilya. Parang gusto ko naman magkaanak, mag-asawa, yung gano'n. So I had that choice, when sabi ko parang gusto ko magkaroon ng family. And that's what I did. So you choose one, you choose the other. So it was a tough decision for me, but sometimes you have to make a decision. You're given this fork, and gusto mo kanan o kaliwa. Pinili ko magkaroon ng pamilya, and mabait naman ang Diyos, at nagagawa ko naman pareho. Dito rin naman I'm doing show business and I have a family, so no regrets. I see. Yes. And I am blessed with 2 daughters, and I have 2 stepdaughters also kasi my husband was married before, and may apo na nga ako. May apo na kagad kayo? Mukhang bata pa kayo rito sa picture ninyo, Miss Pe. She's the anak ni Mario. My husband's name is Mario, and he has a daughter, this daughter niya na lumaki rin sa akin. Yun ang baby kami dito. So, masarap may pamilya dito sa Amerika kasi kung wala, malungko.
Mhm. Ano yung mga magsasayang bagay ang naalala nyo pa sa Pilipinas na nasa nasa showbiz career kayo noon sa Pilipinas, Miss Pe? Anong ano? Ano yung mga masasayang bagay na naaalala nyo noon nung nasa kayo? Masasaya, well, of course, it's being able to, yung mga shows doon, sa TV, mga nakakasama ko yung mga kapwa ko artista, gawa ng pelikula, and then barkada, and then siyempre yung dun kasi, not that we don't have it here, but iba dun yung magpapamasahe, manicure, pedicure. And, iba yung lifestyle sa Philippines, and ewan ko bakit pag nasa Pilipinas, parang ang dami nilang oras dito sa atin. Nagmamadali tayo lagi. Very busy. Okay? Yes. Siguro we have, kasi we're lucky enough to have, people helping us in the house, mga kasama sa bahay. And dito kasi we do everything, And, but we don't have that luxury here. Hirap. Pero, sanayan lang. So, ang dami kong labada. Sino ho ba yung mga kasabayan yung komedyante noon nung nandun kayo, Miss Pe? I think ang kasabay ko was sila Mitch Valdez, Nanette Inventor, Cynthia Patag, Cassie Tomas, John Santos. Yan yung mga, kasi may mga marami na ngayon, mga iba na, dami na magagaling. Sobra, Pero yung mga minention ninyo, nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin sa Pilipinas. Yung mga minention nyo, si Miss Nanette Inventor. Oo, lahat sila, Mga yan eh. Ano pa rin? Mitch Valdez. Mitch. And then, yes. And then, na kami. Veteran. Si John Santos, nandiyan pa rin. Umaariba pa rin ang karir. Oh, yeah. He's very talented. Napakagagaling lahat. Pati yung mga bagong artista ngayon at komedyante. Ang gagaling nila lahat. Oo nga. Kaya nga, kailan lang ho na interview ko rin si Miss Nanette Inventor. Kanya-kanyang style, kanya-kanyang. Pati isa lang ang aming goal is to make our audience happy, Isa lang. Kaya nga na-miss kayo ng gusto. Siguro kung nandun pa kayo sa Pilipinas, baka hanggang ngayon talagang umaaribang karir ninyo sa Pilipinas. As a stand-up comedian. Oo. Iba rin na naging kapalit dito, which hindi ko may kukumpara dahil nagkaroon ako ng pamilya, yes. So, mas mahalaga yan, syempre. Pero family first before career. I won't deny the fact that, na namimiss ko rin yung mga mga ginagawa ko dati sa Pilipinas. Oo. Syempre. Pero, nagpapasalamat din ako kung nasaan ako ngayon. Oo. Bakit ba ang galing-galing na mag-comedy? Ano bang nangyari? Bakit ba talaga bang nung bata ho kayo, talagang komedyante kayo? Hindi. Ewan ko. I think, as you go through life, you discover yourself. You discover more about yourself or what you can do or anong kakayanan mo. And ang nangyari kasi, syempre, nagkaroon din ako ng training sa Music and Magic, So, tapos dun ko nakita na nakakatawa pala ako. At saka, alam mo, as long as you're true and honest with what you do, kasi, tapos, I think, lalabas yung, yung natural ba? Kasi, we laugh at what is true. So, ang ginagawa ko is, kung ano lang yung nangyayari sa buhay natin, palalaking lang natin pag nasa entablado na to. Kaya dito sa Amerika, ang ginagawa ko yung mga experiences natin, yung totoo, diba? Siyempre, make it na funny. But, I don't know, nakakatawa daw ako eh. Nakakatawa nga. Talaga. Tatawa ako kasi pagka
nakikita mo, napapaligaya mo, tawa ng tawa mga tao. Alam mo, Miss Pet? Ayoko lang umalis sa stage. Alam niyo, Miss Pet, mas naaalala ko kayo as isang komedyante kaysa sa singer. Talaga? Oo, mas naaalala. Ay, naku, magaling na komedyante pinagsasama ko yung dalawa kasi hindi naman ako yung nagmo-monologue lang, yung mga ibang. Dito kasi sa Amerika, ang talagang, dito is stand-up, no? Yes, stand-up comedians. Makatay, lang sila, nagmo-monologue. But I'm not like that kasi basically I'm a singer, so there's a lot of music in my comedy, so I sing. And then, yung mga inspiration ko, like si Carol Burnett, si Bette Midler, mga foreign, and Lily Tomlin, yan ang mga inspiration ko kasi. And I really love Carol Burnett, no? She's amazing. Oo, kaya nga, nandito pa rin kami, Miss Pe, nadidinig namin kayo. Yes. Yeah, so yan ang aking inspirasyon. Kaya nga pag nasabing Pe de los Reyes, ay naku, magaling na komedyante yan. Ay, salamat naman. Oo, yan ang kaagad ang naiisip ng mga tao. Iyan na, magaling na komedyante yan. Ako, mapapatawa ka talaga niyan. Magaling magpatawa yan. Kasi nga sa TV, di ba ko parati kayo napapanood nun sa TV. Kaya kilalang-kilala namin ang Miss Pe de los Reyes. Thank you. Nasaan ka na sa California? You're in San Diego, California. You're in San Diego. Oh, yes. Wow. Sa may National City. How long have you been doing this? Sige, ikaw naman interviewin ko. We're doing my show. Ito 6 months pa lang. Mga 6 months pa lang And I was a writer of Asian Journal sa San Diego. Oh, I see. Wow. All the best to you. Yes, thank you very much. More power. I just want to invite again everybody, those who are listening to your station, na napakadami yata nila. Pinapaalala ko lang yung October 3 sa PICC Plenary Hall is the reunion of Music and Magic. Trending Music and Magic on October 3. Ay naku, aabangan nila yan. Yes. Miss Pe, sino yung mga close friends niyo noon sa showbiz? My close friends? Mga dating close friends. Of course. Ang close friends ko talaga in my family is Music and Magic, no? Siyempre, Julio Desma. And, madami sila yung mga artista or... Mga artista I'm sure kasi... Alam mo, ang mahal na mahal ko rin talaga, ang malaking tulong sa career ko ay itong dalawang taong to, hindi ko makakalimutan at hanggang ngayon mahal na mahal ko talaga sila. Si Peque Deliaga and Lori Reyes. These are two people who have helped me a lot. They are my mentors. And then, close ko si Joel Torre. Si Joel Torre. Ronnie Lazaro. So, mga pa yan lahat. Yung nakatira yan lahat sa akin. Si Joel, si Ronnie, Toto Hentica, Jet Montelivano. Yan sila. Yan ang mga very close. Magagaling na aktor yan. Yung mga sinabi nyo kanina. Si Joel Torre, Romy. Yes. And then, si Ronnie Lazaro. Ronnie Lazaro, yes. Oo, napakagaling na aktor yan. Oo. Ang alam ko, nasali kayo sa Oro Plata Mata noon? Actually, that's my very, very first movie. Kay Peque. Yes. So, yun, galing yun. Maliit lang ang role ko doon, pero napakaganda. Anong role niyo ba noon sa Oro Plata Mata? Ko doon is, I was one of the helpers there, doon sa isang mayaman sila. Tapos, umaalembong ako kay Joel Torre, pero hindi niya ako type. At saka napakahaba ng pelikulang yun. Talagang ang daming scene. Grabe. Gusto ko nga ulit panoodin. Baka nasa YouTube. Pwede nyo panoodin. Meron nga, I think they showed it again here in sa LA ba or somewhere. Basta alam ko pinalabas ulit.
Yes. Kasi there's a remake, hindi man remake, yung inayos nila yun. Galing. And ito nga, makikita ko sila ulit sa Philippines, sila Teke, and... Yes, makikita nyo ulit yung mga... Looking forward to seeing them again. Pero, meron din ba kayong time manood ng mga, ng mga teleserye natin sa Pilipinas? Kung may TFC kayo? Honestly, wala. I mean, I have to be honest with you. Hindi ako, unang-una, hindi ako mahilig manood ng TV, no? Kahit ang TV, pero unless talagang wala ako. But I'm not a TV person. Wala kayong time para manood ng mga... Hindi naman sa walang hilig. Mas marami akong kailangan gawin eh. Marami kong kailangan gawin kasi yun. Nakakanood naman pag nagpapahinga-pahinga na nakakanood. Ano nararamdaman ninyo pag napapanood nyo sila Miss Nanette Inventor sa TV? I mean, nag-perform si John Santos. Ay, natutuwa ako. Gusto ko pa silang makasama ulit. Sana magkasama kami ulit. Gusto ko mag-show kami. You know, I don't get to see them. Maybe when I go home, I'll be able to hook up to them and see them, no? But when I see them perform, syempre yun, natutuwa ako. Yun nga, namimiss ko sila, di ba? Naisip ko, ay naku, gusto ko makasama sila ulit. Halos kasi lahat ng mga miyembro ng Music and Magic nag-individual talaga sa career nila di ba? Sumikat sila sa kanya-kanya. Yeah, nag-solo na sila. Oo. Yeah. Sumikat bawat isa, lalo na si Miss Cool Desma, talagang siya ang unang-una. Umariba talagang hanggang sa movies talagang lead star. May lahat naman ay naging successful in their own field. Music and Magic. In fact, all our musicians are still musicians and doing what they do best. Like si Janet, yung keyboard namin nasa Hawaii ngayon. Very siya. Pati sila Bobby Tylo, si Starle, si Nonoy, lahat Nonoy Mendoza, Hector, isa-isa ko na, Hector Pedero, Toto Entica, lahat sila. They're doing music, no? And Butch Elizalde. And then si Vicky, the one, Angeli is not performing, but she's the wife of Gary and manager of Gary Valentino. Yes, very visible pa rin. Eva, he's also here in America, and Jet, and very successful in their own field, no? So, walang nadehado. Napanood nyo ba si Miss Desma dun sa teleserye niyang My Husband Lover? Yeah, I was able to see some scenes. Sabi ko nga, drama, Yeah, yes, nandun na, nag-acting na si ate. Kaya nga. Lola, ayaw niya tawagin siya Lola. But yes, I was able to see some of her, what do you call that, her scenes. How do you describe... Alam mo ba, habang kausap kita, nag-i-empake ako. Kaya nga, kailangan namin maabot muna si Miss Pe bago pumunta siya ng Pilipinas dahil may hirapan na kaming kontakin siya kung saan ka sa Pilipinas na siya. Eto. Dami ko nagawa habang kausap kita. Miss Pe, gano'n nyo i-describe si Miss Desma as a private person and as a friend? I think Koo is, I think she has a big heart. People, I should say, soft. Kasi ang tingin nila kay Koo napaka, taray, diva, ganon. Plada. But she has a very soft heart. There's a lot of gentleness in her. And, she's very, she's very, straightforward. She'll tell you, sasabihin niya kasi sa'yo yung gusto yung nararamdaman niya. So, minsan nga, ibang tao parang nasasaktan or something like that. But I don't think she means harm. She wants you to siguro
ano lang siya, honest lang gusto niyang sabihin. But she is a true friend. Mabait si Ku. Often misunderstood, siguro by others. But if you know her, she's a very good person, you know? Yeah. Ganun pala ang ugali talaga ni ano. Ano rin yun? Ano pa rin yun? Ano pa rin? She's very intense and she's very serious with her craft. She's a perfectionist kasi, no? Makulit, you know, and when I say makulit is, you know, she wants, ano yun parang director yun. Ano? Parang ano ho? Director. She wants to run everything. But the thing is, one thing with her though, she's very, very artistic. More than like singing, ang gift ni Ku is, you know, like, you know, in nagde-decorate and in interior design or painting, you know. She has a very classy taste na ano yun. Yes, oo. Pero ilang taon na ho kayong hindi nagkikita-kita ang mga Music and Magic? You know what? Kasi I was home last April. So nakita ko sila. Nakikita ko sila. So ito lang ang excited ako is magtatrabaho kami ulit together. But I was so lucky to see all of them when I went home this April. Itong taon ito, nagkaroon kami ng little party sa bahay and nagkita-kita kami. Kailan ho yun, Miss Pe? Ito lang taon to. Umuwi ako ng April, May, oo. Umuwi ako and nagkita-kita kami doon. And the drummer of Music and Magic is my brother-in-law because I married his brother, no? So si Nonoy. So, tumutugtog siya rin the drums with the 8-track ang pangalan. And nakikita ko sila palagi. Pag umuwi ako, nakikita ko sila. Nakikita nyo naman. Ano naman ho ang bago na ibibigay ng Music and Magic sa concert nila? Itong pagsasama ninyo sa reunion. Well, of course when it's a reunion and people who are going to see the show, syempre, gusto nila marinig yung kinakanta namin dati, di ba? Kasi reunion memories. Tapos, i-rehash namin yung ibang mga kanta. At saka magagandang mga costumes and production number. And we have some new songs too, and some surprises, but mostly I'd like to say they will hear songs that we used to sing. I see. It's really a throwback concert, yeah. And of course, with the inclusion of more mga bagong kanta rin ngayon. Pero mostly, yung kanta namin dati. Kilala kami as Music and Magic. Tapos may mga solo-solo kami. Magsasolo ako. Magsasolo rin si Angeli, si Vicky, and Jeff, and Eva, and of course, Ku. Sino ho ba ang pinakakalog sa Music and Magic? I'm sure kayo ho. I think ako. Ano lahat sila are funny in their own ways, no? Kalog lahat Kalog lahat. Kalubo lahat. Sira ulo lahat. Pero sino yung pinakaseryoso naman yung Kimi na hindi masyadong nagsasalita ho? Hindi masyadong nagsasalita. Si Nonoy. Drummer, and then sino po bang hindi masyadong nagsasalita? Si Hector. Si Eva, hindi rin sa comedy. Seryoso si Eva. Angeli. Seryoso yung mga yan. Si Vicky, she can be funny too. She can be funny, you know. Yes. Jeff Tira, rin yan, funny yan. But when we're all together, lahat yan may mga sira-ulo lahat.
Mga funny. They're all Naka-record doon like, lahat. they all like to have fun. Kaya, so siguro ho, talagang ilang araw ho yung ano nyo, concert ninyo, yung show ninyo? Isa lang. Isang Maybe, beses and then, lang. Oo, isa lang, and then eventually hopefully we'll be able to do another one. Maybe here in the States, and then we can baka maulit kami sa provincial tour. But for now, we're only scheduled to do one show, which is October 3 at the PC Plenary House. Siguro may mga TV guesting pa kayo niyan, mga ano? Merong ano? Mga TV guesting diyan sa Pilipinas. Ay, oo, nakalinya nga dito, nakaka-trip ko lang nung, sabi ko na po. Oo, saan ho ba kayo mag-guest? Yeah, we have TV guesting, nakalinya, but may press con, may Victoria, talagang may malakihan interviews. talaga. Oo, medyo puno ang schedule. Puno. Oo. Ano bang mga TV shows ang mag-guest? Makikita namin ng Well, you know what, it's all, ano bang nakalagay dito? Tentative Hindi masyado nakasulat lahat, pero may nakita ko itong Showtime. Showtime, nako. Nakalagay lang dito sa kalendar namin, TV guesting. So, hindi ko alam kung ano. Nako. So, ibig sabihin talagang mamimit nyo na yung maraming taga-showbiz doon, mga showbiz people, mga ibang entertainment. Yes, exciting. Oo, magiging very busy kayo. Baka mamaya niyan ma-operan pa kayo for a TV sitcom. Yes. Sakasakali, ganun ang mangyayari ho. I actually did, but doon ako magtatagal. Pero tingnan natin. Hindi kasi ako mga trabaho dito sa pamilya. So, Pero malalaki na yata yung mga anak ninyo ho, di ba ho? Yes. My youngest is 16 years old. Baka pwede na kayong mag-comeback para sa showbiz career ninyo. This is the right time, di ba? Oo. Tingnan natin. Kagaya ni Miss Cynthia Patag, sabi ni Cynthia Patag, retired na daw siya sa pag-artista. Sabi ko, hasendera yun. Ano? Hasendera na yun. Hasendera na ba yun? Ako naman talaga sa Asukarera. Kaya pala. I haven't seen Cynthia in a long time, so I would like to see her. Yeah, we're Facebook, kaya nagkakausap kami ni Miss Cynthia Patag. Through Facebook only, yes. Hello mo ko, mag-answer. Nasa Facebook na pero hindi kami nag-chat or anything. Kaya makikita pa siya sa Facebook. Oo, kaya ganun. Sino-sino ho yung mga nakasama ninyo rito sa Amerika na nag-perform na nakasama nyo ho ng mga singer natin dito sa Amerika na sa isang show? Sino ang? Sino-sino mga singers na ho ang nakasama nyo rito sa Amerika? Sa mga show na nagawa nyo ho? Medyo marami na. Si Sharon, sila Piolo, Manny Caruso, yung dati pa yung Hank, si Blake na, si Jericho, si Martin, si Gary, maraming no. Buti ko makakilala nyo pa kasi hindi naman kayo nanonood ng teleserye. Oo naman. Yeah. Oo. Pero Miss Pe, meron ba kayong mga hinahangaan ding mga singer? Mga local singer natin? Sa Pilipinas? Oo. Ako sa mga bago, hindi ko na sila masyadong makikilala. Pero maraming oo naman. Ito yung mga, sila Martin and Gary, and of course, Chris. Maraming magagaling. Oo, maraming magagaling. Lalo na yung mga bagong entertainer. Talagang nag-aanuhan dito. Hindi ko nga sila na napapanood. Pero napakadami ng magagaling. At magaganda at moving time. Yeah. Pero totoo ba, Miss Pe, naging TNT muna kayo rito sa Amerika bago kayo Yeah. Di ba gumawa na ako ng musical comedy kung Amerikana, meaning the Philippines, based on my life.
Miss Pe, humina ho kayo. Teka, sandali. Ilagay kita sa speaker. Yes, that's why gumawa nga ako ng musical comedy ko, yung Americana Made in Philippines na binanggit ko sa iyo. It's based on my life. And I came here and then I became, naging TNT ako for a while, sandali lang, and then inayos ni Michael Garfinkel yung papers ko, naging green card ako. I got the highest, yung category, which is Alien of Extraordinary Ability. Kasi I moved here in 1993, tapos naging 95, we applied for yung tawag dito, yung sa papers namin. Nakuha ko kaagad, 90s, nakuha ko yung green card ko 96. 96? And then, naging citizen ako 2002. Yeah. Ano ho ba naging buhay ninyo habang TNT kayo rito sa Amerika, Miss Pe? You know what, I think I just was a mother because I gave birth, no? So I had a baby. So I was more just staying at home and taking care of my family. And I did shows then, hindi masyado because, I couldn't do much. Yeah. Ganun pala. Kaya... Pero alam mo ba, abilidad naman ng mga Pilipino. Yes. So, parang sinerte naman ako at nakilala ko si Michael Garfinkel and yung pala pwede naman ako kaya yung mga TNT nakikinig sa atin dito, ha? Yeah, I know. I think my advice is, you have to do things right. And because dati we were, naniwala kasi kami sa mga paralegal, kung ano mga advice sa amin. But there's always the best thing, the right path is to choose the right path and legalize it, eventually. And then, mas mabuti. Meron namang solusyon lahat ng problema at lahat ng sitwasyon. Miss Pe, ano ho mga naging trabaho niyo ho rito sa Amerika, Miss Pe de los Reyes? I was really more into show business and I was a housewife and a mother, but I also went to real estate. I became a realtor. And we did just, I was basically self-employed. Hindi ako nagtrabaho ng, yung 95, masabihin. Yung full-time. Yeah, I was a full-time, yung mom and housewife. And yeah, but I did real estate and then it was still show business, basically. Ganun pala ang nangyari sa inyo. Sino naman yung mga kaibigan niyo rito sa Amerika na mga showbiz dati sa Pilipinas? I don't see them as much, but yung parang Music and Magic, nakita ko din sila Jeff and Eva and sino mo nakatira dito, yung mga nasa LA sila. Pag may concert ko lang nakikita sila eh. Marami kasi nandito eh. Sila Louie Reyes, Bernardo moves back to the Philippines, yes. Nakita nga namin sa Facebook nga very busy siya noon ngayon. Si Miss Tutsi Guevara nandyan din sa LA. Sino? Tutsi Guevara. Hindi ko nakikita. Yung mga ibang show lang. Uy, teka, ako yung Okay. Ang oras bang interview natin? Okay, Miss Pe, for the last words, inviting nyo na yung mga listeners natin dyan sa Pilipinas. I'd like to invite once again, all the listeners. Manood kayo, enjoy the reunion of Music and Magic. It's called Trending Music and Magic at the PICC Plenary Hall on October 3, 2014. Ay, ang oras na ba yun? Basta sa gabi. Gabi. And magkita-kita po tayo. Makikita nyo rin kami sa TV siguro. Mapapanood naman nila kami sa mga TV guestings.
And maraming salamat, Audrey. Yes, oho. Thank you so much. I had fun during this interview kasi maglalaba pa ako. So, I have a really long day ahead of me and tomorrow, but I really have Anong oras ho ba yung ano nyo, flight ninyo tomorrow? It's in the evening, but today I have 2 more meetings and then I'm packing. Medyo marami akong errands pang gagawin. Okay. At least nakausap na namin si Miss Pe. Okay, maraming salamat. Okay, and all the best to your radio station. Okay, thank you po. Bye-bye ho, Thank Miss you. Pe. Ingat. Bye-bye. Ingat. Yes. Bye. Yes, yan po si Miss Pe de los Reyes, ang matagal na nating na-miss na komedyante and singer also. Kaya naman nakakabigla naman at talagang nabigyan tayo ng pagkakataon para makausap natin ang isang napakagaling na komedyante na si Miss Pe de los Reyes. Ang isa sa mga dating kasama sa grupo ng The Music and Magic. So, huwag niyong kalilimutan ang kanyang concert. At least, para at least makita niyo ulit ang matagal na nating na-miss na si Miss Pe de los Reyes. At, actually, inaano ko ngayon, batiin ko muna si Direk Joey Javier Reyes. Yes, sana nakikinig siya at nagbigay siya ng message sa akin ngayon. Kaya, habang kausap ko si Miss Pe de los Reyes, hindi ko naman siya masyadong masagot dahil, syempre, nandito tayo sa, sa one-on-one interview with the celebrity. Kaya naman nakakatuwa at nakausap namin kagad si Miss Pe de los Reyes. Ang matagal na nating na-miss. Okay. Yes, maghanap ka tayo ng siguro may kanta ang rito, ang Music and Magic na sa YouTube. Hindi lang natin sigurado, no? Check nga natin, tingnan nga natin kung merong kanta ang Music and Magic para at least naman mapakinggan natin ulit ang Music and Magic na matagal na rin natin hindi napakinggan, kundi although nandiyan naman si Miss Kuludesma na matagal na rin namang namamayagpag pa rin, di ba? Oo. I-check lang natin kung merong Music and Magic ngayon. Tingnan natin kung meron silang kanta rito sa YouTube. Ang Music and Magic. Check lang natin. Okay? Parang wala yata. Nawawala. Wala rito. So, ang pakantahin na lang natin ay si Miss Kuludesma ng Music and Magic. Kuludesma. Ito yung isa sa mga latest na hit song ni Miss Kuludesma, ang One More Try. Washington, D.C., the land of politicians, lawyers, and lobbyists, and Mary Landrew's $2 million home. In D.C., Landrew votes for more debt and supported Obamacare. Tell Mary Landrew, cut spending and fight for better health care. Should we stay or should we say goodbye? Walk away or give it one more try? What a waste to let our dreams just fly. And as the days go by, we'll always wonder why. Are we glad to find one day we're free? Is this what we really want to be? Brand new life.
did we find each other? Only to part ways in the end. Tell me how we learned to love each other, and tell me why two people have to change. Was it pride that made us drift away? Acting words we should not even say. Hold my hand and look straight in my eyes. If we can't say goodbye, then why one more try? Tell me why did we find each other? Only to part ways in the end. Tell me how we learned to love each other, and tell me why two people have to change. Was it pride that made us drift away? Acting words we should not even say. Hold my hand and look straight in my eyes. If we can say goodbye, then why one more try? Yes, yan po si Miss Kula Desma, ang isa sa mga siya po ang pinaka-vocalist, isa sa mga namumuno sa Music and Magic, di ba? Pag sinabing Music and Magic, Kula Desma. Talagang siya ang nag-aano dyan. Siyempre kasama po dyan si Miss Fedolos Reyes na mapapanood natin sa Pilipinas at doon yata sila magko-concert. Pero aabangan din natin dito yan sa Amerika. Yes, para mapanood din natin ulit ang The Music and Magic. Napaka-social na mga The Music and Magic noon. Talagang lahat ng kasosyalan talaga. Kailangan yan ang panonoodin mo pag social ka talaga. Yan ang mga nasa isip namin noon, di ba? Siyempre din, batiin muna natin yung mga nakikinig sa atin. Medyo nagkaroon na lang ng problema. Hindi ko alam kung anong nangyari at bakit parang nawala yata ang Astig Radio Pilipinas. Hindi yata visible ngayon si Jaydel. Ano bang nangyari sa'yo, Jaydel? Nawala ka ng parang bula. Live na live po kami rito, ha? Ang tunay na programang Pinoy para sa inyo, ho, sa lahat. Batiin natin yung mga nakikinig, si Miss Lisa Javier, si Edward Pineda, si Lalabs Missy, sino pa ba yung mga nandoon pa na talagang nandiyan pa rin sila at nakikinig pa rin. Yes, si Merly Pama, yes, JB Baligad, happy listening din. Si Miss Esperanza Telma Paumboy, si Ted Labayo, Helen Chavez, maraming salamat po sa mga nakikinig sa amin dito sa Showbiz Watcher. Yes. And then tomorrow, ewan ko lang kung magiging hindi ko alam kung paano
Kasi nga, hindi ko rin akalain na, akala ko kasi Wednesday night uuwi si Aiza Sigera. Kaya dapat isa rin siya sa mga i-interviewin natin ngayon. Yung pala, mamaya pa palang Thursday night ang dating ni Aiza Sigera. So, ang mangyayari, dalawa ang i-interviewin ko bukas. Nako. Dahil si Richard Poon, naka-schedule din natin for tomorrow. So, abangan nyo po, dalawa, si Aiza Sigera at saka si Richard Poon na makakausap natin sa Showbiz Watcher tomorrow. Yes, dalawa. Kaya naman, very hectic ang ano natin bukas. Sana nga, siguro magpapatulong ako sa Radio Filipino kay Akira para i-tune in niya. Habang para at least ma-record ko rin to kung gagamitin ko yung link ng Radio Filipino New Orleans, and then siguro ang Astig Radio Pilipinas. Hindi ko alam kung natutulog na si Jadel. Mukhang hindi na sila naka-off the air na ang Astig Radio, kaya hindi ko rin mapagamit sa inyo. Yes. Pero at least nakapasok pa rin tayo. Kaya nagkaroon tayo ng problema, at maraming salamat po kay Miss Pe Dolos Reyes na nakausap natin halos halos isang oras natin nakausap. Nakita niya, napakatagal na usapan. Grabe. Kaya naman nataranta rin siya. Very busy siya dahil paalis na rin siya. Ang alam ko rin, nandito na rin si Miss Imelda Papin. Nandito na rin sa Amerika. Dumating na rin siya rito. Hindi ko lang alam kung talagang nandyan pa rin. Okay? So, dyan lang po kayo at huwag kayong aalis. At syempre, magbabalita muna tayo ng mga magandang balita. Ito muna, patutugin muna natin ang isa sa mga naging guest din natin, si Charis. Na one-on-one interview rin natin kung si Charis Pempeng. Pakinggan po natin si Charis.
Yes, yan po si Charis Pempenko, Yakap. Yan po yung sa mga isa sa mga kinanta niyang mga Tagalog song na talaga namang very sensitive ang dating. Kaya naman, syempre, aabangan din natin ang concert ni Aiza Sigera. Sa Saturday na yung concert ni Aiza Sigera. Teka nga, ma-check nga natin kung anong venue yon, yung kay Aiza Sigera na concert niya to be scheduled sa Sabado na ang concert ni Aiza Sigera. Teka nga, para ma-check natin na ang concert ni Aiza Sigera ay it's all about, High on Love. Yes, si Aiza Sigera, High on Love, on September 6, 2014, Saturday, sa Japan American Theater, 244 South San Pedro Street, Los Angeles, California. Meron pa ng Japan America Theater. So, ang ticket price ay madibili sa $100, $60, and $50. Basta, siyempre, producer nila Jemeline at ni SJ Salgado Gandia. Yes. Kung balak nyo kumuha is 310-748-8180. Yes. Yan po ang concert ni Aiza Sigera, High on Love, on September 6. That will be on Saturday, 7 p.m., Japan America Theater, sa may South San Pedro Street, Los Angeles, California. Naku, ano kaya ang itsura ng Japan America Theater? Wow. Sana makausap nga natin bukas si Aiza Sigera dahil mamayang gabi pa ang dating niya rito sa Amerika, specifically sa Los Angeles, California. Okay? Yes. At least ano pa rin tayo, no? Tuloy-tuloy pa rin ang showbiz natin, Watch Your Radio show natin. At alam kong nandiyan pa rin kayo at nakikinig sa atin. Maraming salamat po at nandiyan pa rin kayo sa atin. At hindi nyo pa rin ako iniwanan. Kaya wag nyo po akong iiwanan kasi syempre may mga balitang showbiz pa rin tayo rito at saka yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Lalo na yung sa MRT natin. Kamusta na ba ang MRT natin dyan sa Pilipinas? May diferensya na naman ba? Mayroon na naman bang nangyari? May tumigil na naman ba? Ganun parati, di ba? Yan ang nangyayari ngayon, ang usap-usapan tungkol dun sa tungkol sa MRT, yung nagiging problema natin sa MRT, yung pa rin ang nagiging problema nila. Kaya abangan po natin yan. Mamaya magkukuha tayo ng balita tungkol sa MRT kung okay ba. By the way, so nakikita ko ngayon ang picture ngayon nila ang bagong mag-sweetheart, si Senador Chis Escudero at saka si Heart Evangelista. Ayon nga sa balita, isang member daw ng Balesin Island Club ang nagpadala ng kopya ng statement ni Robert Ongping, ang may-ari ng exclusive for members only resort tungkol sa kontrobersya ng isang kasal na di umano'y naapektuhan o na bump up ng February 2015 wedding ni na Heart Evangelista at Senador Chis Escudero. Noong August 31 daw ay nag-post sa Facebook ang isang Rhea Gamboa tungkol sa di umanong pagka-bump up nang dapat sana'y kasal na ng kanyang kaibigan sa Balesin dahil sa umano'y planong pagpakasal ng isang celebrity politician couple. Ayon sa mga komento ng Facebook post na ito, tinitukoy na celebrity politician couple ay sina Heart at Chis. Ngunit mariin itong pinabulaanan ni Heart
sa panayam sa kanya ng mga taga-media noong September 2. Naglabas naman ng statement si Ong Ping para matuldukan ang mga batikos laban kina Hart at Chris. Ang statement ni Ong Ping din ang katunayan na may plano sina Hart at Cheese na idao sa Balesin Island ang kanilang private wedding. Ito ay sa kabila ng pahayag ni na Hart at Chris at ni Cheese na hindi pa na nila napagdedesisyonan kung kailan at saan gaganapin ang kanilang kasal. Ngayong hapon sa panayam ni Senador Cheese sa Senate reporters ay nagbigay na rin ng pahayag tungkol sa isyong ito. Actually, hindi ko maintindihan kung bakit nagkaroon ng issue. Kung may issue man sila sa Balesin, issue nila yon. Sa party namin, wala pa kaming pina-final na petsa o lugar. Paano naman kami magiging dahilan at madadamay sa issue na yan? Okay, so ayan po ang issue about Senador Cheese Escudero at saka si Hart Evangelista. So yes, magpatugtog muna tayo ng another song bago tayo mag-umpisa ulit. Ano kaya ang pinakamagandang kantang pwede natin ibigay para sa inyo? Ito muna. Ito, Umiiyak ang Puso, Angeline Quinto. Washington, D.C., the land of politicians, lawyers, and lobbyists, and Mary Landrew's $2 million home. In D.C., Landrew votes for more debt and supported Obamacare. Tell Mary Landrew, cut spending and fight for better health care. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Hello? Lagi na lang tayong pinagalayo. Di ba nila nataramang ang pag-ibig ko sa'yo? Ano yun? Anong sabi mo? Hindi ko na kaya na humanap pa ng iba. Nagka-drive ako ngayon eh. Hindi ko masyadong makapag-concentrate sa sinasabi mo. Sige. Alam mo bang kapag kapiling ka, bawat sandali ay walang kasiligaya. Yes, go ahead. Baka... Umiiyak ang puso ko'y Yes. Ay, naku, hindi pa ako nagka-travel. Hindi pa ako sa Amerika. Hindi ako nagka-travel. 2008 pa yun. Tagal pa nun. Wala, dito lang ako sa Amerika. Okay, at nagka-drive kasi ako. Nahihirapan akong mag-question sa'yo dahil nasa interstate ako ngayon. Okay, sige, bye-bye. Nahihirapan akong mag-question and answer. Pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa. Hindi ko kayang mabuhay kung lalayo ka.
buhay kong ito ay walang halaga kung ang pagmamahal mo ay mawawala ba? Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa, hindi ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Hello, yes, balik pa rin tayo sa Showbiz Watcher with OG Cruz. We have only 15 minutes more at matatapos na tayo sa ating show. Minsan mahirap din tumanggap ng mga ng mga tawag na yung mag-o-offer, ang dami-daming tumatawag na ganyan na minsan pakukuhanin ka pa ng mga long distance calls para sa sa provider nila. Minsan irita na eh. Pagkatapos itatanong sa'yo kung how many travels na ang nagawa mo, saan huling nag-travels. Siyempre yun eh. Lalo na, although alam naman natin kumikita sila roon, yun ang trabaho talaga nila. Kaya lang minsan lalo pa yung mga tumatawag na agent, usually, kamusta na po kayo? Si Jemeline to, ano na ho kayo? Kamusta na ho kayo? Mga ganong tipo. Minsan mga ganon, magbebenta lang, magbebenta. Yun ang problema rito. Ang daming gustong ibenta. Ay nako. Kung bibili ka naman, usually mga binebenta nila mas mahal naman. Kagaya ng mga long distance. Instead na bumili ka na lang ng mga card, mas mura pa yung mga card na nabibili sa mga Filipino stores kaysa yung kumuha ka ng mga provider nila para sa long distance. Mas mahal pa yun. Mas mabuti yung bumili ka na lang ng card. At least yung card, alam mo hanggang doon lang. Minsan kasi yung mga long distance provider na yan na pagtawag sa Pilipinas, Diyos ko, may kasama pang tax yan eh. Diba? May kasama pang tax, hindi talaga kompleto na, $5 na for 30 minutes. Yan lang. Yan lang aanuhin mo. Minsan may tax pa yan. So, meron pa minsan yan, may processing, pa yan. And, fee. Ang daming binabayaran sa Pilipinas. Dito minsan bagsak presyo. Minsan yung $5, binibenta na lang na $4. Diba? So, mas mura na yun. Mas save ka pa nun kaysa aantay mo pa yung bill mo o kaya ibibigay mo yung credit card number mo sa mga long syempre kinakabahan ka rin magbigay ng mga numbers mo, di ba? Kung bibigyan naman ng bill, hindi mo masyado, alam mo, mahirap na rin mahirap na rin talaga So, hindi na rin ako pumapatol sa mga ganyan Mas pinapatulang ko yung mga nagbibining phone card na para pang long distance na minsan nabibili mo lang ng $4 sa Seafood City within 30 minutes meron ka ng phone card na yon, 30 minutes yon. Alam mo lang $4 lang at 30 minutes lang, di ba? Kaysa naman yung kinakabahan ka na bigla ka nalang bibigyan ng another bill na may kasama pang tax. Ay nako, laking problema niyan. Kaya tinapos ko agad yan. At saka alam nyo naman, meron ng Viber, meron ng Skype, very powerful na yung dalawang yan. Meron pang Facebook calling. So minsan hindi mo na kailangan pa ng mga ng mga ganyan, di ba? Hindi mo na kailangan, although kasi alam mo naman kasi yung ibang mga Pilipino ang mamahal magbenta. Kaya minsan mawawalan ka talagang kumuha. Mawawalan ka ng ganang kumuha talaga. Dahil alam mong mas mura pa kung kukuha ka
mismo o bibili ka sa mga Philippine store. Okay? So, okay. Magpatugtog muna tayo ng isang kanta ni Aiza Sigera na siyang magiging guest natin for tomorrow pagdating ng panahon. Ito po si Aiza Sigera. Siyang magiging one-on-one interview natin for tomorrow. Xbox, play Madden. Hey Nick, if I get to play Madden on the big screen at Dallas, you're going to lose even bigger than you normally do. Well, if I get... Alam kong hindi mo pansin, narito lang ako, naghihintay na mahalin, umaasa kahit di man ngayon, mapapansin mo rin, mapapansin mo rin. Alam ko di mo makita, narito lang ako, hinihintay lagi kita, umaasa kahit di man ngayon, hahanapin mo rin, hahanapin din, pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay malin mo rin pagdating ng panahon. Alam kong hindi mo alam, narito lang ako, maghihintay kahit kailan, nangangarap kahit di man ngayon, mamahalin mo rin, mamahalin mo rin, pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay malin mo rin pagdating ng panahon. Di pa siguro bukas, di pa rin ngayon, malay mo balang araw, dumating din iyon, pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay malin mo rin pagdating ng panahon. Yes, yan po si Aiza Sigera na magkakaroon ng concert
On Saturday, yan sa America Japan Theater. Yes. On September 6 yata, di ba? September 6, Saturday. Yes. And tomorrow, huwag niyo pong kalilimutan si Aisa ang ating guest tomorrow sa ating one-on-one interview. After ni Aisa, si Richard po naman ang magiging makaka-interview natin. Oo. At least dalawa-dalawa, di ba? Mas mahirap nga yung dalawa. Grabe. Siguro konti-konti na lang ang interview natin. Huwag na masyadong mahaba. Kasi nga, dalawa yung interviewin natin At least, thank you very much again kay Miss Pedolos Reyes. And also, huwag natin kalilimutan ang kanyang concert ng Music and Magic na gaganapin sa Pilipinas. Oo, huwag po natin kalilimutan yan. Ang Music and Magic ho is, teka nga natin, tingnan nga natin ang Music and Magic. October 3, 8 o'clock p.m., PICC Plenary Hall. Kuledesma and the Music and Magic. So, huwag niyo kalilimutan po yan. Kasama po dyan si Miss Pe de los Reyes. Okay? Yes? So, natapos na naman ang ating show. Maraming salamat po sa mga nakinig. Hanggang bukas po ulit. Friday tomorrow. Katapusan na natin bukas. Last Friday sa week na ito. And then hanggang sa susunod ho ulit. And then huwag niyong kalilimutan. And sabi nga nila, think positive, be positive, and everything will happen positive. Yes. Maraming pong salamat sa mga nakinig. Ito na po siguro yung last number natin. Hanggang sa susunod po uli, huwag niyong kalilimutan ang ating Showbiz Watcher with OG Cruz. Yes. Marami pong salamat. Okay. Ito po ang last number na para ho sa inyong lahat. Bye-bye ho. Hanggang sa susunod, hanggang bukas ho. Bye-bye. When you wake up each morning and you feel like calling, I'll be there for you. When the road seems uncertain and you can't stop the hurting, I'll be there for you. When there's no one beside you, I'll be there to guide you, catch you each time you fall. When the stars won't shine anymore, I'll be there. When the world isn't kind and your dreams they need more time, I'll be there for you. If the rules they breaking and the future is fading, I'll be there for you. The rainbow will land in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore, I'll be there. Who knows where we'll go? What will tomorrow bring? When we have each other,
Just hold on tight. We can take to the skies and when the stars won't shine anymore, I'll be there. The rainbow will end in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore, I'll be there. I'll be